Ika-13 ng Hulyo, ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Health Secretary Herbosa nag-resign na bilang kalihim. Umano'y hospitalization pattern ng mga arestadong personalidad pinuna ni Senator Lacson. July 25, magiging epektibo ang 60 pesos na dagdag sahod. Bulkang Mayon, 189 days na patuloy ang pag-aalboroto. Alert Level 3 na nanatili. Pagprotesta sa Chinese Embassy isinagawa sa ika-10 taon ng Arbitral Award. Alex Ayala balik bansa matapos ang makasaysayang Wimbledon campaign. Dating DBM Secretary Pangandaman itinalaga bilang chair ng Amana Islamic Bank. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa ating pangunahing balita, sa ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa paghaharap ng mga bagong testigo at ebidensya kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment. May balitang hatid mula sa Senado, si Jade Buhoy. Nagsimula na ang ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito patuloy na sinisiyasat ang Article 4 ukol sa grave threats and inciting to sedition. Bago nagsimula ang paglilitis, may naunang pahayag ang prosecution panel ukol sa mga hakbang. Sinabi ng mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel na hindi sila nababahala sakaling personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa mga susunod na pagdinig ng impeachment court. She's finally heeding the call of the people, asking her to show respect to the constitutional process and to the impeachment court by facing these charges in person and letting the people hear how she will answer these serious allegations. Ayon kay Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adjong at legal spokesperson Benjamin Tolosa Jr., mananatili ang kanilang strategiya at naniniwala silang magiging paggalang ito sa prosesong konstitusyonal kung saan haharap ang Vice-Presidente sa korte. Nobody is being tried to be scared of kasi ang pinag-uusapan po nito paano ilatag ang proseso, paano ilatag ang kaso, paano sagutin ang kaso. Siya naman po yung nagsasalita from the very start na ready na po sila sumagot ng kaso. So we take that as a sign that she will take her trial seriously by attending in the coming days sana. Sa kabila nito, nagsagawa rin ng press briefing ang defense team ni BP Sara sa pamumuno ng kanilang tagapagsalita na si Attorney Michael Powa bago ang muling pagpapatuloy ng nasabing paglilitis. First and foremost, yes, we're expecting that they will be presenting Agent Jeremy Lotok, because as disclosed to us last week, and we thank the prosecution for disclosing the witnesses as agreed. Si Jeremy Lotok will be testifying today. So we're just waiting syempre kung ano yung lalabas sa kanyang direct examination. Sa ika-4 na araw ng trial, iniharap ng prosecution si NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang ikalawang testigo upang ilahad ang mga resulta ng investigasyon ng NBI sa umano'y mga pagbabanta ni BP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa prosecution, naglaman ng mga bagong ebidensya at bagong pahayag ng mga testigo ang mga susunod na pagdinig upang lalo pang pagtibayin ang kanilang kaso. Binanggit din ni Private Prosecutor na si Attorney Lorna Capunan ang mga naging kaso noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan inaresto ang ilang individual dahil sa umano'y mga pagbabanta sa social media bilang halimbawa na seryosong tinutugunan ng mga otoridad ang mga ganitong pahayag. Anya,
Kung ang mga ordinaryong mamamayan ay naiimbestigahan dahil sa umano'y mga pagbabanta, dapat lalo na ring umanong pairalin ang parehong pamantayan sa mga mataas na opisyal ng pamahalaan. Samantala, ang Article 4 na tumatalakay sa umano'y grave threats ay inaasahan didinggin sa loob ng 11 araw bilang bahagi ng kabuoang 72 araw na itinakda ng Senate Impeachment Court para sa paglilitis. Magpapatuloy ang paglilitis sa mga susunod na araw kung saan inaasahang ilalatag pa ng mga magkabilang panig ang kanilang mga testigo at karagdagang ebidensya bago tumungo sa mga susunod na yugto ng impeachment trial. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, Secretary Ted Herbosa ng Department of Health nag-resign na sa kanyang tungkulin at ang dahilan, ang kanyang kalusugan. Sa kanyang courtesy resignation sa Pangulo, nakasaad na dahil sa kanyang kalusugan ay hindi na niya maaaring magampanan ng maayos ang kanyang tungkulin. Samantala, itinalaga naman si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. na pumalit sa pwesto na kalihim ng Department of Health. Nag-resign po siya dahil po sa kanyang kalusugan. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw bilang kalihim ng Department of Health si Dr. Jose S. Pujalte Jr. Baon ang malawak na karanasan at natatanging pamumuno bilang doktor, hospital administrator, guro at lingkod bayan na may mahigit na 3 dekada sa pagsusulong ng pampublikong pangkalusugan. Sa kanyang pagpasok sa DOH, inaasahang pangungunahan ni Dr. Pujalte Jr. ang ahensya sa pagpapatuloy ng mga hakbang ni Pangulong Marcos Jr. upang higit na mapatatag ang healthcare system sa bansa, maisulong ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan at maisulong ang mabuting kalusugan para sa lahat. May bago na po tayong Health Secretary. Samantala, dating Budget Secretary Amenah Pangandacan itinalaga bilang bagong chairman at CEO ng Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines o AAIIBP. Ang Amana Islamic Bank ay ang nag-iisang Islamic bank ay isang government-owned and controlled corporation o GOCC. Ito ay subsidiary ng Development Bank of the Philippines. Ayon kay Yuse Claire Castro, naniniwala ang Pangulo na makakapagtrabaho ng maayos si Pangandacan sa kanyang bagong tungkulin. Wala naman po sigurong masama kung i-appoint po niya ang isang tao sa tingin niya ay makakapagtrabaho na maayos. Sa iba pang balita, sa July 25 mag-uumpisa ang 60 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, ang pagiging epektibo nito ay base sa naging publication date nito. Aniya sa Wage Order number 27, walang eksaktong date na nakalagay kung kaya't ang naging basehan ay ang 15 days upon publication. Samantala, ang pagtaas ay para lamang sa mga minimum wage earners at hindi rin kasama ang mga micro at barangay micro business enterprises, gayon din ang mga above minimum wage earners. Ayon sa DOLE, ang pagtaas naman ng sweldo ng iba pang mga empleyado dahil lalo't kung lumiit na ang pagitan ng mga minimum wage earners sa ilang nakakataas sa kanila na sweldo ay nasa desisyon na ng kanilang kumpanya. Inaasahan naman ang naagaran nitong ipatutupad ng mga kumpanya sa Kalakhang, Maynila. Samantala, sa susunod pang taon, maaasahan ang natitirang 25 pesos na increase. Samantala, sa ibang rehiyon naman ay kasalukuyan pa lamang na ginagawa ang mga konsultasyon kabilang ang mga lugar ng Region 4A, Region 3 at Region 7.
Sa ating ulat panahon, patuloy pa rin naaapektuhan ng southwest monsoon o habagat ang malaking bahagi ng Luzon, ngunit inaasahang hihina na ito at hindi na makakaapekto sa bansa bukas. Asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa halos buong Luzon, lalo na sa kanlurang bahagi nito. Habang may posibleng banta naman ng pagbaha at landslide sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan bunsod ng inaasahang malakas na pag-ulan. Posible rin ang panandaliang buhos ng ulan sa Visayas at Mindanao dulot naman ng localized thunderstorms. Samantala, naging ganap na bagyo na ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility at inaasahan itong pumasok sa PAR Lunes ng gabi hanggang Martes ng umaga. Ngunit hindi naman ito makakaapekto sa panahon sa bansa at agad ding lalabas ng PAR sa Miyerkules. Susunod sa News Force. Umano'y hospitalization pattern ng mga arestadong personalidad pinuna ni Senator Lacson. Ugnayang Saudi Arabia at Pilipinas mas papaigtingin pa. Alex Ayala balik bansa na matapos ang makasaysayang Wimbledon campaign. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.